Una, bibigyan natin ng kahulugan kung ano nga ba ang kontemporaryong issue. Ikalawa, matutukoy natin ang mga uri ng kontemporaryong issue. Mula sa ating balik-aral hanggang tuklasin, nakita natin ang iba't ibang hamon at issue na ating kinakaharap. Ang mga ito ba ay maituturing na kontemporaryong issue? Ang buhay ninyo bilang kabataan ay hindi lamang dapat umiikot sa TikTok, K-pop, mobile games at social media. Dapat kayo ay mulat sa mga pangyayari sa ating lipunan upang makatugon kayo ng tama at makapagmungkahi ng mga solusyon para dito. Ngunit huwag kang mag-alala sapagkat sasamahan kita para malinang ang iyong kaalaman at kasanayan patungkol sa kontemporaryong issue. Tutulungan kitang maging mapanuri at mapagtugon sa mga isyung ating kinakaharap. Ang AP10, ang iyong magiging kaagapay. Ano nga ba ang kontemporaryong issue? Ang kontemporaryong issue ay binubuo ng dalawang salita, kontemporaryo at issue. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, contemporary means modern, current, simultaneous. At ang issue naman means unsettled matter, concern, problem. Ayon sa diksyonaryo, ang kontemporaryo ay nangangahulugang kasalukuyan o makabagong panahon, samantalang ang issue naman ay nangangahulugang usapin, suliranin o paksang pinagtatalunan ng magkaibang panig na kinakailangan ng linaw o desisyon. Kapag pinagsama natin ang dalawang salitang ito, ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Sinasaklaw nito ang lipunan at kultura at may tuwirang ugnayan sa interes at gawi ng mga mamamayan. Maaring ito'y naganap o umiral sa nakalipas na panahon ngunit nananatiling litaw o hayag ang epekto nito sa kasalukuyan. Ito ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakang epekto na maaaring positibo o negatibo sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ang saklaw ng panahon ng kontemporaryong issue ay mula ika-20 taon hanggang sa kasalukuyang panahon. Magbigay tayo ng halimbawa. Kapag pinag-usapan natin ang imperialismo ng mga kanluranin na inyong tinalakay sa AP8, ito ba ay maituturing ninyong kontemporaryong issue? Kung ang sagot ninyo ay hindi, tama kayo, sapagkat ito ay naganap noong ika-17 hanggang ika-18 siglo. Ang bubonic plague na isang isyung pangkalusugan, ito ba ay maituturing na kontemporaryong issue? Hindi, sapagkat ito ay naganap noong ika-14 na taon. Samantalang ang gender issue ay isang halimbawa ng kontemporaryong issue. Dahil ito ay pinag-uusapan at may matinding impluwensya sa kasalukuyang panahon. Ang issue na ito ay hindi hayag o litaw bago ang ika-20 siglo. Sa makatuwid, paano maituturing na ang isang pangyayari o tema ay kontemporaryong issue? Dapat ito ay una, mahalaga at makabuluhan. Ikalawa, may temang napag-uusapan at may positibong impluwensya sa lipunan. Pangatlo, may malinaw na epekto sa lipunan o mamamayan. At pang-apat, may matinding impluwensya sa takbo ng kasalukuyang panahon.